Thank you po, Sister Grace. Ayan, narinig nyo yung magandang announcement. February is Love Month, but gaya ng nabanggit ko sa January pa lang, the whole year we will be talking about love. Nagagawin natin ang buong isang taon ay Pebrero, na pinag-uusapan ay pag-ibig. Sa ngayon po, ngayong Pebrero po ay ang ating pong pinaka-topic po ay si Jesus ang patunay ng pag-ibig ng Diyos. No? So talagang dito po natin uunawain kung paano ipinadama ng Diyos ang pagmamahal niya at naging konkreto, nagkaroon ng concrete manifestation, demonstration, ang love ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kung noon, nung matandang tipan, ang pag-ibig ng Diyos ay parang abstract na natatakot silang damahin at makita ang presensya niya. Ngayon ay naging concrete na nahawakan na ng mga tao at nakasama. So, meron po akong question, pinaponder ko din po ito kanina. Meron ba kayong bagay na natanggap sa isang nagmahal sa inyo, tapos eventually nagkatampuhan kayo? Tapos, nung kayo ay nagkaroon ng pagtatampo at nagkalayuan ng loob, nakita niyo yung item na yon. At biglang na-recall sa inyo lahat ng sweet memories together with you. Meron ba kayong ganong karanasan? O pati yung item na yun, tinapunan ninyo at kinalimutan. Di ba? Or accidentally, sa paghalungkat ninyo, kasi hindi nyo na maalala parang matagal na panahon, hindi na kayo nagkita, pero kayo ay talagang nung umpisa talagang yung inyong love affair man yan or friendship man yan. Tapos sa paghalungkat nyo, biglang may nakita kayo isang item na alam nyo galing sa kanya. And then eventually, nag-flashback, nag-throwback lahat ng good memories. Meron ba kayong ganong karanasan? O pati memories, wala na. Flash out na. Na-flash out na pati memories. Pero tandaan ninyo, kahit gusto nyo i-flash out, pag nakita nyo yung isang item na yon, babalik at babalik kasi part na yon ng inyong history. And you know that sometimes we forgot one good thing na nanggaling sa Diyos, lalo na pag Pasko, yung regalo ng Diyos ang nakakalimutan, yung ating Panginoong Hesukristo. So, ngayon, itong verse na to, madalas na nating naririnig, no? Madalas nating nababasa. Ilang beses ko na rin ipinreach ito sa nakaraang taon. Eto na naman ako. Parang wala bang bago? Sabi nga, yung kinanta natin ay dakilang katapatan. Bagong Kristiyano pa lang ako, inaawit na ng papuri singers And whenever I hear that song, talagang nare-remind ako palagi nung unang araw na narinig ko siya, yung pangungusap ng Panginoon na talagang yung katapatan niya that until now nakikita ko sa buhay ko at alam ko nakikita niyo sa buhay. Kaya inawit natin, mahal kita sa Panginoon, bagong kabataan pa lang ako sa iglesia, inaawit na nin, binago lang ng konting version ni Sister Grace, di ba? At ang magandang awitin po yung mga old songs that become new songs to us kasi nagbibigay ng bagong reflections. How about kaya reminding again kung paano tayo minahal ng Diyos at ang kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Magkakaroon ba tayo ng reminiscent, good memories nung tayo bagong Kristiyano? O lahat ba nung bagong Kristiyano ay na-wipe out na rin dahil sa dami ng pinagdaanan natin bilang Kristiyano? Dami ng mga pagsubok na ating pinagdaanan. Para nakalimutan na natin yung unang araw na nakakilala natin ng Panginoon. So mas magandang balikan natin. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, salamat po for giving us this day that we are here. Naniniwala kami, Panginoon, kayo ang nagtipon sa amin sa lugar na to. Naniniwala kami na ito'y parte ng pagkapili at pagkatawag niyo sa amin. At itinakda niyo ang araw na to na magkita-kita kami sa kabila ng maraming maaring dahilan at kabisihan. Ay narito po kami at ginather niyo, Panginoon, to hear once more this message of love na nanggaling sa Ama. At kayo po yung naging concrete representation, concrete manifestation, concrete demonstration of the love of God that we are now
benefiting that we have already received at nararanasan po namin. Hinihingi ko po ang Banal na Espiritong gumabay sa akin na magturo ng lahat ng katotohanan sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Jesus offered the love and salvation. So yan po yung expression ng pagmamahal ng Diyos. Sabi sa verse 4 and 9, ito po yung babalik-balikan natin paulit-ulit. Sabi rito, this is how, no? Ito pong translation ko, ito yung pong akin, dito sa English version para magkaiba yung ano. Babasahin ko na lang po yung nasa screen natin. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ang tanong na how ay ang explanation niyan ay yung marami aspeto. Paano nangyari, paano isinagawa, paano ang naging proseso, paano nagkaroon ng result, no? So, sabi ni Chan, ganito ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Paano kaya? Have you recall once more unang time na nadinig mo yung love of God by sharing, by the gospel? Naalala pa ba natin yon? Yung unang araw na may nag-share sa'yo ng salita ng Diyos at parang iba yung pakiramdam. Parang ang daming naalis, tapos lumiwanag ang isipan. Nagkaroon ba kayo ng ganong experience? O wala? Kasi yun yung kailangan na hindi mawawala sa atin at the time that we become older and older and older Christian. Bakit po? I remember, no, ako'y bagong Kristiyano at bago talaga napakinggan siya, excited umattend ng fellowship. Excited umattend ng Bible study. Excited umattend ng worship service. Excited sa lahat ng gawain sa simbahan na kahit pananalangin, parang gusto mo lagi ka nagpipray. Kasi parang you found a new relationship. Nakatagpo ka ng bagong karelasyon. At naandoon kayo sa period na parang dinidiscover nyo ang lahat ng bagay. Pero bakit in the process na dumaan sa mahabang panahon, excited pa rin ba tayong mag-Bible study? Excited pa rin ba tayong umattend ng worship service? Excited pa rin ba tayo sa prayer? Meron pa ba din tayong excitement nung unang araw na kahit bumabagyo hanggang baha ang tuhod, susugod sa prayer meeting? Na-experience ko po yun. Basta bumabagyo sa prayer meeting hanggang tuhod yung baha doon sa dadaanan, makarating lang sa simbahan, pumupunta. Tapos paglipas ng mga taon, parang umambon na lang. Ayaw nang pumunta. Bakit? Naintindihan na siya asin. Na ang asin pag nabasa, nawawala ng bisa. Huwag naman ganon. Hindi naman po ganon yun. Bakit kaya? So, muling balikan natin, paano ba ipinadama ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin? Sabi dito, He sent His only Son. Sabi niyan, He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Yung pagsusugo ng Panginoon, it is a voluntary action that even Jesus Christ is voluntary na sumabmit sa kalooban ng Ama na hindi siya pinilit. Voluntary in a sense na walang dahilan sila para magdalawang isip. Voluntary in a sense na binigay ng Diyos ito kasi ang totoong dahilan niya, pagmamahal. So, gaya na tanong kanina, mahal na mahal yung tao, tapos eventually nagkahiwalay kayo hanggang sa dumating na para ayaw nyo na maalala siya. Then biglang mayroong kayong nakitang item na nagre-remind sa kanya nung unang araw na nagkita kayo at nung araw na binigay sa iyo yung item na yon.
Ngingiti ka ba o sisimangot? Depende na lang kung anong sakit na naramdaman mo, di ba? Pero babalik yun, yung memory na yon, kasi mayroong nagpapakitang konkretong representation na yung nangyari yon sa inyo ay eto. So meaning, ganito rin po, minsan we just forget because of our kabisihan, ang dami na natin na pagdaanan, natatakot pa tayong humakbang. Kaya marami nakakalimutan natin. Pero sabi ng Panginoon, God sent His one and only Son into the world. Ibinigay niya ang kanyang pinakamahalagang item, pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagiging Diyos ay ang kanyang anak. Para kanino? Para sa mga taong hindi deserving nito. Kaya ba natin magbigay ng isang precious item sa mga taong hindi deserving na magkaroon noon? Hindi, no. Pero ginagawa natin. Because of love. How God showed His love, He sent His only one and only Son into the world. Sabi ng John 3, verse 17, bakit isinugo ng Diyos ang kanyang anak? God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. So, ang benefit ng pag-send ng Diyos ng kanyang anak is not them. It's us. Tayo po yung higit na nakinabang sa pagparito ng Panginoon sa lupa sapagkat ang pagparito niya ay upang iligtas tayo sa pamamagitan niya. Saan tayo liligtas? Minsan di natin alam. We are separated from God. Sa Romans, mababasa natin, Romans 3:23, Romans 3:10, no? Sabi doon sa 3:10, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nahiwalay sa Diyos. At sabi doon, walang naghahanap sa Diyos. Sa 3:23, ano sabi doon? Nahiwalay tayo sa pamagitan ng ating kasalanan. Anong kabayaran nito? Kamatayan. Sa 6:23. But the gift of God is eternal life, which is in Christ Jesus. So the very reason why God sent His Son is not for His pleasure, but for our benefit. Hindi pleasure para sa Panginoon yun na ibigay ang kanyang anak na makikita niyang masasaktan at mamamatay. But He gave it anyway because He wants to show His love for us. Mahal tayo ng Panginoon. And paano? Sa Romans 5:8. Sabi ni Paul, ito yung kanyang reflections sa sarili niyang buhay, sa sarili niyang experience. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Alam ng mga tao kung anong ginawa ko sa iglesia. Alam nila kung paano ko pinarusahan at pinahirapan ng mga mananampalataya. Pero sabi niya, God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Yan yung sagot sa how. Paano niya ipinakita yung pagmamahal niya sa atin? May namatay para sa atin. May umalis sa langit at bumaba sa lupa para lang tayo'y abutin. Kita niyo yung distance ng God and man? The more na tumitingin ka sa silangan habang ikay nasa kanluran, ganun palayo ng palayo ang distansya. And yet, hindi inalaw ng Diyos yun. Kasi no choice tayo. Siya ang lumapit sa atin. At ang paglapit na to ay, sabi doon, isisilang siya bilang Emmanuel, which is, God is with us. Alam niyo po, yung thought na yon ay hindi po ibig sabihin na in the past, God is not with them. Because He's omnipresent God. He is always with them. Basahin niyo po ang scripture sa Old Testament kung papaano iniingatan ng Diyos ang bayang Israel despite of ng kanilang katigasan ng ulo, ng kanilang patuloy at pabalik-balik na pagtalikod kay Yahweh, hindi inalis ng Diyos ang tingin nila ni Yahweh sa kanila.
They become the eye, the apple of His eye. Bakit? Because God loved Israel. And God, ganun din po, hindi niya inaalis ang tingin niya sa atin. Why? Because He loved us so much. Pinakita niya yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng kamatayan. Para ang sakit, napakalaking sakripisyo. Na para maipadama mong mahal mo siya, kailangan may mawawala sa iyo. Tama ba? Hindi daw, parang ganito, hindi man talaga natin mararamdaman ang essence ng giving kung spare lang ang ibibigay natin. Pero kung yun ang bagay na mahalagang mahalaga sa atin at may pagkakalob natin, something is hurting us and yet gave us joy because yung item na yon napapunta sa Kanya at napabuti siya because of that item. Ganun ang puso ng Diyos. Ganun ang puso ng Diyos. John 12:44-50. Paano na, habang ang Diyos pinakita yung pagmamahal, paano ba ang magiging effect nito sa minamahal niya? Ano ba ang magiging epekto ng pag-ibig ng Diyos sa pinatutungkulan niya ng Kanyang pag-ibig? And that is us. Sabi diyan, and Jesus cried out and said, whoever believes in me, believes not in me, but in Him who sent me. And whoever sees me, sees Him who sent me. I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. Yung mind na nilagay ng Diyos sa mind ni John ay naandun po sa bottom ng pagmamahal ng Diyos. Sabi niya, sabi ng Panginoon, ang sino bang sumasampalataya, naniniwala sa akin, ay hindi lang sa akin naniniwala, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. No? At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama na nagsugo sa akin. Nakita na ba natin ang Diyos? Siguro yung mukhaan, di pa, no? Kasi baka matakot tayo. Hindi ko alam, imagine ninyo sa Bible, laging likod lang ang representation ng pagpapakita ng yung anthropological representation of God. Likod lang. Kamay, paa, minsan boses, pero yung face, hindi kasi pwedeng ma-stir ng tao yung face ng Diyos because of His holiness, of His perfection. Mamamatay talaga ang tao pag nakita niya yung perfection ng Diyos. Dahil hindi po tayo perfecto para makakomprehend sa perfection of God. Kaya nga, kung ano lang yung nire-reveal ng Panginoon sa atin, yun yung nakakaya nating tingnan. At ang Panginoon everyday may bagong revelation. Kasi perfect nga siya. Hello. Anong bagong revelation natin sa Panginoon kaninang umaga? Di ba? Yun ang masarap siguro pag-isipan. Lord, tomorrow, ngayon ito po yung pinakita niyo sa akin. Tomorrow, I'm excited to know you more. What revelation that you want me to see tomorrow? No? And isa pa sabi diyan, naparito siya sa mundong ito bilang liwanag. Mamaya pag-uusapan natin ano ba yung liwanag na yon. So that whoever believes in me may not remain in darkness. You know, ang darkness ng mundo ito hindi lang yung ginagawa ng mga pagkakamalit kasalanan. Yung pagiging blind sa maraming katotohanan is also darkness. At yun ang mahirap pong solusyonan. Tanging Diyos lang ang makagagawa ng paraan. Then, sa verse 47, if anyone hears my words and does not keep them, ito yung nakakaano sa Panginoon, Lord. Sabi niya, I do not judge them. For I did not come to judge the world, but to save the world. Tandaan po natin, ang kausap ng Panginoon dito ay mga hindi mananampalataya. Na minsan, sinira natin ang gospel,
nakatingin sa'yo, oo, naintindihan ko. Pero wala naman pala nagsisink in sa mind niya, hindi agad siya i-judge ng Panginoon. Because bibigyan pa siya at bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon in the process na talagang darating yung pagkilos ng Espiritu, mai-enlighten yung mind niya, maiintindihan yung pag-ibig ng Diyos, and He will respond to the love of God. Doon, binibigay ng Diyos ang pagkakataon para tayong lahat ay magkaroon ng illumination o paglilinaw ng isip na maintindihan natin, mahal pala ako ng Diyos. Then, sabi po rito ay sa verse 49, "For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has Himself given me a commandment, what to say and what to speak. And I know that His commandment is eternal life. What I say therefore, I say as the Father has told me." Alam nyo, yung word ng Panginoon, pag tinignan natin, ito rin ay sinabi niya sa John chapter 5, kung hindi ako nagkakamali, ang aking ginagawa ay ang ginagawa ng Ama, at ang ginagawa ng Ama ay ang siya kong ginagawa. Hindi ako gumagawa ng hindi ginagawa ng Ama. Ang hirap i-elaborate sa mind natin yon. Meaning, ibig sabihin, doon lang natin maintindihan that Jesus Christ and the Father are one. One in heart, one in purpose, one in love sa tao, one in purpose sa tao kung bakit binigay ng Diyos ang Ama, bakit tinanggap ng Panginoong Hesus. Isugo siya para iligtas tayo. At ang dulo, o sabihin, ang magiging produkto ng kaligtasan ito ay eternal life. No? Father who sent me has Himself given me a commandment, what to say and what to speak. Alam niyo po ba, ang word ni Christ is word of love? Ang command ng Panginoon ay command ng pag-ibig. 10 sa Old Testament summarized into a New Testament. You should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. At kung yun po ay naiintindihan natin, tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. Nasa atin na yung pangako ng Diyos na pag-ibig na hanggang sa dulo ay mananatili. Kaya, yun yung dahilan bakit sinend ng Diyos ang kanyang anak. Tayo ay iligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan. At dahil ang ginagawa ng Panginoong Hesus ay siyang ginagawa ng Ama, at ang utos na binigay sa kanya ng Ama ay siya ring nanggagaling sa kanya, kaya yung pag-ibig niya sa atin ay kaligtasan para sa atin. Ang pag-ibig niya sa atin ay buhay na walang hanggan para sa atin. Ang pag-ibig niya sa atin ay John 10:10, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Dahil sa liwanag na dala ni Kristo. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Yun yung sinabi doon sa baba, yun yung talaga expression ng pagmamahal. Pero bakit binigay ng Diyos ang kanyang anak? That we might live through Him. Ano bang klaseng buhay ang gusto ng Diyos para sa atin? Sabi ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 1, no? At ito ay sinabi ni John sa unang verse, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos, ito, etc., etc. Tapos sa verse 4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Ano ba yung life na binanggit po dito ni John na nakita niya sa Panginoon at eventually naranasan niya after nagkaroon siya ng illumination of the Holy Spirit. When he see the light of Christ
Nagbago yung kanyang buhay. When Peter see the light of Christ, na dati siyang arrogant, nakasama ng Panginoon, biglang isang Pedro na super humble, na ang sabi niya, "Wag niyo ako sambahin, hindi ako Diyos." Sa kabila ng kanyang mga accomplishments na kahit anino lang niya ang madadaan sa may sakit, gumagaling siya. Bakit nabago? Because they see the light. At yung light na yon nanggagaling doon sa life. Hello? Yan po yung bigay ni Christ. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Ano yung life na yon? Tinignan ko po ang Greek meaning po niya, zoe. It is involving physical and spiritual. Lahat ng uri ng buhay, o lahat ng uri, all life throughout the universe is derived in it. And it always comes from and is sustained by God, self-sustaining life. So yung life pala na yun, lahat nang gagaling sa Diyos. Lahat ng uri ng living things na lumalakit, na bubuhay, lahat ng organism, ang buhay na meron siya galing sa Diyos. And how much more tayo na nilagyan ng pagkatao, nilagyan ng diwa, nilagyan ng pagiging isang human being na mayroong uniqueness sa bawat isa. May equal na pagmamahal na tinanggap sa Panginoon. How much more? That kind of life that God has given us. And sabi diyan, and is sustained by God. Kaya nga sabi na pa, tingnan nyo nga yung mga ibon, yung mga maya. Kahapon, ang gaganda ng ibon na pakikita namin, ang dami. Pero alam nyo po ba, sikat yung maya? Kasi kahit saang kulungan andun siya. Inikot namin. Sabi, ano dito, ayun, maya yan. O, di ba? Dito meron din dito, doon meron din. Kahit saan na andoon siya. Sabi ng Bible, tingnan nyo yun, walang babagsak sa lupa na isang maya dahil nagutom siya. Dahil pinabayaan ko siya. Tingnan niyo yung mga grass. Tingnan niyo yung mga lilies in the valleys. Kahit si Solomon na napakariringal ng kanyang kasuotan, di man lang maipapantay sa ganda ng mga orchids. Pero yun, ilang araw lang mawawala na. Pinabayaan ba ng Diyos? Hindi. Kayo pa kaya? Sabi ng Panginoon. Yan yung klase ng buhay na gusto niya. Maranasan natin yung paano tayo sinusustain ng Diyos. At magkakaroon lang tayo ng appreciation sa sustenance ng Panginoon when we are related to Christ kasi sa Kanya nang gagaling yung life na yon. Yung understanding of that kind of life. Pag wala yun, puro reklamo tayo. Puro reasoning. Puro ganito. Pero pag meron kay Kristo, alam na natin yun yung ilaw na nasa isip natin, that God is sustaining me no matter what. Kahit ano nagagawa ko, sinusustain niya ako. Kasi mahal niya tayo. Si Christ ang nag-provide noon sa atin. Si Jesus ang nag-provide noon sa atin. Then the Lord intimately shared His gift of life with people, creating each in His image which gives all capacity to know His eternal life. Kaya every individual ay bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon makilala siya, dumating sa turning point of his life, na makita yung liwanag na yon at mabago ang kanyang buhay. Then pag dumating ka sa turning point na yon, it's your decision to choose. It's your decision to choose. Whether you accept it, embrace it, then you will see it and prove it and experience it. If you reject it, wala ka nang mararanasan pa doon. Bagaman hindi nawala ang pagmamahal ng Diyos. It remains there. Pero because we are separated, we do not feel it. We do not appreciate it. Then, sabi diyan, the light of all mankind, yung life na yon. Ang gamit pong diyan ay pos. Kaya pala, posporo. Hindi ko lang naintindihan yung posporo. Nag-brown out. Ayan. Posporo, nagaling sa salitang pos, literally, ang sabi dyan ay light. Especially
doon sa results na kanyang dinadala. Ang ilaw nung panahon na yon, hindi katulad natin, mayroong gas, may air, at saka heat. Tama ba? Yun yung component ng apoy. No? May gas, may air, may heat. Pag wala ang isa doon, hindi magpoproduce ng apoy at wala mapoproduce na liwanag. Parang Trinity lang din, no? Na hindi mo makikilala ang Diyos kung absent ang isa na kinikilala mo sa kanila. If you do not recognize Christ as God, then you cannot see God. Diba? If you do not appreciate the Holy Spirit, God working in us, then we cannot experience God. Sabi diyan, so ang results niya, illumination. Pagkakaroon ng clear vision sa mga bagay-bagay na hindi naman natin nakikita. Madalas hindi natin nakikita mga sulok-sulok kasi walang liwanag. Pero pag dinalhan mo ng liwanag, makikita mo marami alikabok. Ano gagawin mo? Lilinisin mo siya. So, yun yung term, manifestation of God's self-existent life, divine illumination to reveal and impart life through Christ. Kaya sabi doon, in Him was life, and that life is the light of all men. You can only appreciate good life with Christ. Outside Christ, you cannot appreciate life. Kasi ang daming pagsubok daming kaabalahan, ang daming nakakasira sa atensyon natin. Ang daming pagkakasakit, ang daming kakulangan. We cannot appreciate those kasi madidilim yung mga yon. Pero when we receive the life that God offered to us, nagkakaroon tayo ng illumination in life. Na despite of all this, God is there working and not stopping working in us. Amen? Hindi siya matatapos na gumawa sa atin. At yun yung kaloob. At bakit ibinigay niyo yun? That we might live through Him. No? That we might live through Him. Sabi ni John, medyo maliliit lang po yung aking kasunod lalakihan ko na. Sabi diyan, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life, the life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father, and was manifested to us, that which we have seen and heard, we declare to you, that you might have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. These things we write to you, that your joy may be full. Ilang beses na sinabi, we have seen, we have heard, we have looked upon, we have handled. Ano yun? Word of life. Sino po ang word of life? Sino ang Logos? John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. We have seen His glory, the one and only. Wow! Yung sinasabi niya rito, nakita namin, naranasan namin. At yung buhay na sinasabi dong illumination, manifested, we have seen and bear witness and declare it. Ito rin po yung dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos sa atin ang buhay. Para i-manifest, para ipakita, para magpatotoo tayo at i-declare natin. Sino siya? Si Jesucristo. Si Jesus Christ. Wala nang iba. At anong reason? Para magkaroon tayo ng fellowship with God and with one another. Kaya tayo na andito dahil kanino? Kay Christ. And we are fellowshipping here because we are fellowshipping with God the Father, with the Son, and with His church. Nasaan yung iba?
nasa mall, nasa park. Today, ha? Bakit? Because they have not seen or heard the life that God is offering to them. Kaya, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, ipinadaman niya ang kanyang pag-ibig sa atin nang ibigay niya ang kanyang nag-iisang anak sa mundo upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. At si John mismo ang nagsabi, simula't sa simula pa lang, nakita namin, narinig namin ng aming mga mata, natitigan namin at naibigay at naranasan namin. Tapos may manifestation. Para ano? Para magkaroon ng fellowship with Him and with one another. Bakit tayo nabubuhay ngayon? Bakit tayo nagsisikap? Kanino ka bumabangon? Nescafe ba yun? Bakit tayo nagsisikap? May nangangamot na naman sa lalamunan ko. Bakit tayo nagsisikhay ng maraming bagay? What was the reason? Do we really understand the life that Jesus has offered to us? It's always been having fellowship with Him. Ang panatilihin na tayo ay mayroong fellowship with God, Jesus Christ, with God the Father, with God the Holy Spirit. Bakit? Para tayo lalong lumiwanag. Merong air, the Holy Spirit. Ano yung isa? Merong heat, yung love. Ay, binigyan ko na ng interpretation. At merong, ano yung isa? Sa fire? Merong air, heat, oxygen. The breath of life. Para lalo tayong liliwanag. No? Hindi tangible ang air. Sa nakikita ng mata. Even oxygen. Even heat. Pero pag nagsama-sama ang tatlo, nagkakaroon ng tangible manifestation. Right? Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Magkaroon tayo ng tangible manifestation of the life that God has offered to us in Christ Jesus. Thank you. Alam niyo po kung ano yun? Yung fire na yon? Love. Love the Lord your God with all your hearts, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. Yun po yung apoy na hindi nakikita ng tao kung hiwa-hiwalay. Pero pag iisa na siya sa puso natin, nagkakaroon na ng liwanag at na-appreciate ng mga tao. Nakakatakot din po ang apoy, ha? Huwag maglalaro ng apoy. Ano ibig sabihin nun? Huwag paglaruan ng pag-ibig. Maraming wawasakin. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng matang namaga. Saka iyak. Be careful. Huwag daw paglalaruan ang pag-ibig na ang Diyos ang nag-design. It has to be sacred in your heart. Kung kanino mo na ibibigay. That we might love to Him. So yung letter po talaga, yung purpose po ng letter ng 1 John ay ito. The first letter of John is written so that the readers may live a life of fellowship with God and with one another. So, thank you, Jesus, for giving us love and salvation. Ngayon,
nakikita na natin ng mas maliwanag ang kahulugan ng buhay because of Christ, the light of the world. At na-manifest yun sa pamagitan ng pagmamahal ng Ama. Siya yung manifestation of God the Father in us. Kaya, kung gusto natin po na ito po ay ma-receive din, pray for your relatives na dumating din sa kanila ang ilaw na to. Ang buhay na kaloob ni Kristo. How? Talk to them. Speak to them. Live with them. Kung natatakot tayo mag-speak sa kanila, then let our actions speak to them. Kasi yan din po yung nangusap sa akin, sa nanay ko. Hindi niya nababanggit sa akin. Actually, iba pa nagsabi sa akin. Pero I just see something in her, na talagang malaking pagbabago. Ko, Lord, ano ba nangyari kay nanay? Bakit ganito na siya ngayon? So nagkaroon ng curiosity, and then sabi niya, anak, punta ka sa fellowship. Noon, ayaw niya ako papuntahin, galit na galit. Huwag kang makapunta-punta dyan, ako malilintikan ka sa akin. Takot ako noon eh. Ngayon, wala na yatang ganun natakot sa magulang, no? Ang magulang ang nalilintikan sa anak. Di ba? Nung sabi niya sa akin, anak, punta ka sa fellowship. Ay, talagang pandalas ako ng excited ako pumunta doon eh. Then from there, nai-attend ako sa isang camp, then sa camp, nag-preach si pastor, and then I heard the gospel. Then ini-ready na yung heart ko sa pamagitan ng nanay ko. At tayo din po, bawat isa sa atin ay God's agent for that. Kaya kung gusto natin sila din ma-appreciate yung buhay na hindi puro reklamo, puro galit ang nasa puso, introduce them to Christ. Introduce Christ to them pala. Kasi matagal na kumakatok ang Panginoon sa kanilang puso. So that is a challenge for us, so that they might also live through Him. Because God demonstrated His love for us sa pamagitan niya ni Jesucristo. So alam naman na natin kung paano nangyari yun eh. Siguro yun ang susunod natin pag-usapan. Paano ba nangyari na i-demonstrate ng Diyos ang pagmamahal niya? No? Ulitin ko po, this year we will be talking about love. The love of God and loving one another. And hopefully next year, stand firming naman tayo. Ano na ni Pastora yun eh, no? Next year, lalo po tayo mas maging matatag sa ating pananampalataya. So, salamat sa Panginoon and pinagkakatiwala ko sa Diyos ang mensaheng ito sapagkat siya lamang po magbibigay sa atin ng conviction for us to respond to this message. Let us pray. Panginoon, we have heard this message at actually nabasa na po namin ito ng maraming panahon o pagkakataon. There are times that we repeatedly reading this and thank you for the new perspective, new understanding na nagmumula sa inyo. Salamat sa mga salita na ginamit niyo po si Apostle Chan na sinasabi ng mga scholars na gospel of love ang kanyang gospel, letter of love ang kanyang letters. At alam namin ito rin po, Panginoon, ang gusto niyo ma-implant at ma-engrave sa puso namin nung kami nagkaroon ng relationship sa iyo. Lord, whatever that thing, nung unang nakilala ka namin, ano man yung isang nagre-remind sa amin, Panginoon, let us be reminded of that, of the person, of the very word that we have heard, of very instance, Panginoon, anything that is associated doon sa first time na narinig namin ng gospel, first time na nag-respond kami dito, first time namin umattend ng pananambahan, Lord, ibalik niyo po sa amin ang lahat ng ito. Sabi po ninyo sa pamagitan ng sulat again ni John sa isang letter sa iglesia that they have been, Lord, good in everything. In doctrines, in their life, Panginoon, actually. Pero sabi niyo, one thing lang ang pinagdaramdam niyo. They have forgotten their first love. Lord, patawarin niyo po kami kung kinalimutan po namin kayo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, dahil maraming pagkakataon na hindi namin naalala yung pagmamahal niyo sa amin.
Patawarin niyo po kami, Panginoon. Dahil naging busy kami sa pag-aaral ng maraming bagay, sa pagtuklas ng maraming bagay. Pero nakalimutan po namin yung ibinigay niyong pag-ibig sa amin. Lord, panariwain niyo pong muli yung commitment po namin nung unang sabihin naming mahal namin kayo. Na hindi po kami nahahadlangan anumang bagay sapagkat nakita namin kung gaano niyo po kami minahal. And today, Lord, i-rekindle niyo po sa heart namin. Bigyan niyo po kami ng one concrete memory of the time that we met you or the time that you have met us, Lord. Dahil alam namin, yun lang po talaga magiging inspiration namin para magpatuloy. Na despite na napakarami na nangyari sa buhay namin, alam namin yung pagmamahal nyo nung una ay siya rin pagmamahal hanggang ngayon. Ito po yung malagay sa puso namin. Lord, salamat sa forgiveness. Salamat sa pagmamahal. In Jesus' name, Amen.